Kumakalat po yung video kung saan ini-interview po itong si Senator Marcoleta at bigla po itong nagalit nung na-mention na yung salitang delikadesa. No? At pinagpipilitan niya na dapat maniwala na agad yung mga reporter sa mga pinagsasabi niya. No? Kumbaga laway lang ang puhunan, kayo ba ay papayag sa ganon? O tignan nyo po, panoorin po natin. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina kung naiintindihan ninyo Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi pinag-uusapan ng delikadesa dahil wala akong connection doon. Ang asawa ko independent. Yun nga po, asawa niyo yun Nakikipagdebate ka pa sa akin Akala ko ba magtatanong ka lang? Nagtatanong din po kami, pero ipupoint out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako Wala nga Naintindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Oh, inabot ko ba yun? So, yun guys, nagsalita pa siya ng bad word. Ito, dapat siguro masampahan sa ethics committee kasi unbecoming na as an official ng government itong mga pinagagawa ni Marcoleta. Una, di ba napaka-unbecoming na neto kasi isipin mo, opisyalis ka ng gobyerno, nakikipagmurahan ka sa, pipilit mo yung naiisip mo, yung paniniwala mo dun sa isang tao, di ba? Hindi na freedom of speech yun kasi gusto mong paniwalaan ka sa mga pinagsasabi mo lang, wala kang ebidensya, sasabihin mo walang connection, asawa mo nga yun di malinaw na may connection, di ba? Ang gulo mo, Marcoleta, Kaya pala dati tinatanong ka ni Senator Ping Lacson kung bakit masyado mong pinoprotektahan ng mga diskaya. Ngayon, nalaman na ng mga tao at nakita mo naman ang social media, paano sila mag-react. Hindi ka pa natatauhan yan? Kaya tama yung reporter sa pagsasabi ng delikadesa kasi mukhang wala ka nun. Pakapalan na lang ba ng buhok? Pakapalo na lang ba ng mukha ang mga nasa gobyerno? Matuto rin naman kayong mahiya. Gaya nung dinala mo pa yung peking testigo. Tapos ikaw mismo nagko-coach sa kanya, Masyado namang halata. Hindi, kahit sa ang korte, hindi yan papayag. Baka pagalitan ka ng mga judge. At malinaw na malinaw, ang nakasulat doon, sinumpa ang salaysay. So, ibig sabihin, sinusumpa mo na pumunta ka sa notary public at nag-sworn ka doon na tama ang iyong affidavit at katotohanan. At mukhang sa mga naglalabasan ng mga testimonya, gaya ng mga sa katrabaho ni Orteza at dun mismo sa abogado na pinagnotaryohan tinatanggi yung mga pinagsasabi niya doon at ang magulo pa doon yung sinasabi niyang witness protection program na una sinabi niya hindi na daw siya mag-witness protection program tapos biglang binago niya. Gusto niya daw mag-witness protection program kasi nangangamba daw siya sa buhay. Halatang hindi niya kabisado yung mga pinagsusulat doon. Ang dami nga nagsasabi baka ikaw lang gumawa nun Kayo guys, naniniwala pa rin ba kayo kay Marcoleta? Comment down below. Once again, balita at kaalaman. Let's do this again. Let's go.